pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch. O kaya nagla-lunch ka Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at Kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ngayon ng TGIF, thank God it's Friday, 21 sa buwan ng Pebrero 2025. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Transportation Secretary Vince Dizon nanumpa na sa pwesto. Balitang Bayan. Pasig City LGU mariing kinundina ang insidente ng pananaksak sa dalawang estudyante ng Rizal High School. 7 estudyante hawak na ng mga pulis. Balitang Bayan. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Kapas, Tarlac. Balitang Bayan. Sa ibayong dagat, halos 10 katao patay sa pamamaril sa Pakistan. Balitang Bayan. Sa sports, EJ Obiena muling nasungkit ng medalya o nakasungkit ng medalya sa Men's Pole Vault International Springer Meeting Cottbus 2025 sa Germany. Balitang Bayan. At Nations Girl Group na BINI nanguna sa Top 10 OPM Artists. Balitang Bayan. Isa pong makulimlim na tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kayo po ay nakikinig at nakatutok na sa Balitang Bayan sa DWIZ at Rio Channel 23. Isang oras na balitaan ang ating pagsasaluhan ngayong Friday hanggang 1:00 ng hapon. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Daryl Justin. Balitang Bayan. Sa oras na 7 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, dakuha na natin ang detalye ng mga balita. Balitang Bayan. Bago natin dakuha ng iba pang detalye, tanggap muna pala tayo ng isang report. Transportation Secretary Vince Dizon nanumpa na sa pwesto. Transport system ng bansa tututukan. Detalye na balita, Patrol 13, Gilbert Perdes. Opisyal nang umupo sa pwesto sa Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Transportation o DOTR. Ito'y matapos manumpa si Dizon sa kanyang tungkulin kasunod ng pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong pinuno ng ahensya. Pinalitan ni Dizon si dating DOTR Secretary Jimmy Bautista na nag-resign dahil sa umunay problema sa kalusugan. Sa isang press briefing naman sa Malacanang, nangako si Dizon na sisikapin niyang ayusin sa abot ng kanyang makakaya ang sistema ng transportasyon sa bansa. Si Dizon ay dating Pangulo at CEO ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at naging COVID-19 testing czar noong panahon ng pandemya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Dodong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang detalye ng mga balita, full cashless sa iba pang detalye ng mga balita, hawak na ng Pasig City Police ang 7 minor de edad na sangkot sa insidente ng pananaksak sa 2 estudyante ng Rizal High School. Ito po yung nag-viral na video na nakita po ng karamihan sa atin na malamang gumulantang sa marami natin mga kababayan. Dito po yan sa Pasig. Ayon sa pulisya, stable na ang kondisyon ng 2 mag-aaral. Pawang edad 13 hanggang 17 ang mga estudyante na dawit sa naturang insidente. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, away bata o nagkaroon ng alitan
sa pagitan ng mga mag-aaralang na umabot po sa pisikalan. Patuloy namang inaalam ng pulisya kung paano nakapagdala ng kutsilyo ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kinundina naman ng lokal na pamahalaan ng Pasig City ang nasabing insidente at iginiit na hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng karahasan. Balitang Bayan! Sa oras sa 10 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, tanggap tayo na nagmamadaling flash report. DWIZ Flash Report! Full cashless system na ipatutupad sana sa mga expressway sa Marso 15, hinarang ng bagong hepe ng DOTR. Bagong sistema tinawag na Anti-Poor. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Hindi natuloy ang nakatakdang full implementation ng cashless toll collection sa mga expressway sa simula ho yan sa Marso 15. Sa press briefing dito sa Malacanang, inanunsyo ng bagong DOTR Secretary na si Vince Dizon na nagbigay na siya ng kautusan sa Toll Regulatory Board o TRB para sa suspensyon ng nasabing direktiba. Para kay Dizon, hindi pa napapanahong maipatupad ang full cashless toll collection sa mga expressway. Nakita naman anya kung paano nagkabuhol-buhol ang mga sakyan nung unang sinubukang ipatupad dito. Ayon sa kalihim, kakausapin niya muna ang mga toll operators ng NLEX at SLEX at titingnan kung epesyente na ang kanilang sistema. Naniniwala din si Dizon na anti-poor ang cashless system sa mga expressway. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Manatili po nakatutok dito sa DWIZ at Aliw Channel 23 para sa mga latest developments, lalo na tayo kakapanumpa pa lang po nitong ating bagong DOTR Secretary na si Vince Dizon at kung ano pa yung mga pagbabagong gagawin niya lalo na sa usaping transportasyon ng ating bansa. Balitang Bayan! Labing isang sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang balita, paiigtingin pa ng Rizal High School. Dito po sa lungsod ng Pasig ang seguridad at safety measures sa oras ng uwian ng mga estudyante. Kasunod ito ng viral video ng pananaksak sa dalawang estudyante ng paaralan ng mga kapwa nilang kamag-aral. Ayon kay RHS Principal Richard Santos, nauunawaan nila ang bigat ng sitwasyon at kung gaano ito nakakaapekto sa kanilang komunidad. Bukas din ani ang paaralan sa anumang investigasyon upang mabigyan ng linaw ang mga usapin. Dahil dito magpapatupad na ang pamunuan ng RHS ng inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante simula ngayong araw. Balitang Bayan! At dapat ang pag-i-inspeksyon ng bag ay hindi lang ginagawa dahil nagkaroon ng insidente. At sana ang mas magandang unang nag-i-inspeksyon ng bag ay yung mga magulang mismo. Pero alam naman natin, karamihan ng mga kabataan parang hindi naman lahat. Yung iba ilag. Yung iba parang paggising, ligo, pagkaligo, kain, pagkakain, bye. Di ba? Ganun yung mga bata, ganun na ngayon eh. Pero mas maganda kayo as parents, ma-enforce nyo na rin mismo na bago ka umalis, anak, tatignan ko nga saglit kung ano yung dala mo at mas maganda na ibigay mo kung ano yung magiging schedule mo ngayong araw na to para alam ko kung nasaan ka at mas nakakatakot. Pero alam nyo naman, mga kabataan yun. Kung hindi nyo man malalaman kung nasaan sila, sa social media nila sasabihin yun, magma-my day sila o ano ba yung uso yun? Notes? Magno-note sila. Doon sila maglalagay ng kanilang location. Pero mga magulang, meron din po kayong shared responsibility sa pagpapanatili ng seguridad ng inyong mga anak, lalo na pag lumabas sila sa inyong mga tahanan. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, mahigit 200 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na planong ibenta muli matapos maharang ng Bureau of Corrections sa isinagawang operasyon sa Capas, Tarlac. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, pinasusunog na ito ng BOC matapos masabat. Pero sa halip na sirain, ibinebenta pa ang mga sigarilyo sa mas murang halaga online. Dahil dito naaresto ang supervisor ng mga kontrabando at ang nagpakilalang consultant ng naturang destruction plant. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Balitang Bayan!
14 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali, iginiit ng isang abogado na sinasabotahe at pinapatay ni Senate President Cheese Escudero ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Howard Calleja na labag din sa konstitusyon na i-adjourn agad ng Senate President ang sesyon ng Senado lalo na't hindi pa tinatalakay ang articles of impeachment na isinumite ng House of Representatives noong Pebrero 5. Idinagdag pa ng abogado na may 2 araw pa ang Senado sa kanilang legislative calendar dahil ang huling araw ng sesyon ay Pebrero 7. Prerogative or the sole decision and jurisdiction of impeachment remains with the Senate. Oh, wala tayong magagawa dyan. Marami Malinaw na po rin pong Senyor, meron na rin pong mga nangyari na nagdesisyon ng Supreme Court. At alam mo, hindi naman niya tinuloy na, kumbaga, inaccept na lang ng senator judges because nagbigay ng desisyon ng Supreme Court. Na binobotohan pa nila yan kung susundin nila yung Supreme Court o hindi. Because the sole decision and the sole jurisdiction, again, remains with the Senate. Senate lang. Sinabi pa ni Attorney Calleja na dapat simulan na ang impeachment trial ni VP Sara alinsunod sa konstitusyon. Jurisdiction ng impeachment ay nasa House. Okay. Kahit baliktarin natin ang konstitusyon, wala namang sinasabi na dapat ang House madaliin ang impeachment. Pwede nilang gawin ng 1 linggo yan, 6 na buwan, 3 buwan, bahala sila dyan. Okay. Pero nasa Constitution natin na paglapag ng impeachment petition or complaint sa Senado, malinaw na nakalagay doon, the Senate shall proceed forthwith. Yan po ang tinig ni Attorney Howard Calleja sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Pagtatama lang po sa ibinalita ko kanina, ito po ay Bureau of Customs. Hindi po ito Bureau of Corrections. Yung tungkol po ito sa balita sa smuggled na sigarilyo. Bureau of Customs po at hindi po Bureau of Corrections. Balitang Bayan. 16 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, walang basihan at malabong mapagbigyan ng hirit ng Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni House Prosecution Team Member Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro dahil walang sapat na batayan ang kataas-taasang hukuman para mag-issue ng TRO laban sa impeachment complaint na inendorso ng Kamara sa Senado. Itinanggi naman ng mambabatas ang argumento ng mga naghain ng petisyon na may pagkakamali sa verification process ng impeachment complaint dahil sumunod ito sa rules ng Kamara. Pati ang alegasyon na ang verification page ay isiningit lang matapos may padala sa Senado ang impeachment complaint. Binigyan din pa ni Representative Luistro na hindi minadali ng Kamara ang pag-i-impeach sa Vice Presidente dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na pag-aralang mabuti ang 3 impeachment complaint na inahain noong 2024. Balitang Bayan. Iginit naman ni Senador Amy Marcos na hindi niya kailangang mag-inhibit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil alam naman ng mga senador ang kanilang tungkulin bilang huwes sa impeachment court. Ayon sa presidential sister, aaraling maigi ng mga senador ang mga ebidensyang kapay pinisinta ng depensa at prosekusyon. Pero depende pa ito sa magiging desisyon ng korte sa mga ilalabas na ebidensya sa impeachment proceedings. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng balita, sa oras na 18 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, nangako po si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na isusulong nito ang mga polisiya na lilikha ng stable at well-paying jobs para sa mga Pilipino. Alinsunod ito sa kanyang mga advokasya at plataforma na aksyon sa tunay na buhay, trabaho at disenteng sweldo, pagkain sa bawat hapag at sapat na suporta sa mga nangangailangan. Sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign sa Dumaguete City, Negros Oriental, binigyang diin ng senador ang kanyang commitment sa disenteng hanap buhay na hindi lamang tungkol sa trabaho kundi maging sa dignidad ng bawat manggagawang Pilipino. Iginit pa ng veteran lawmaker ang pangangailangan para sa legislated wage increase, mas malakas na job security at suporta ng pamahalaan sa micro, small and medium enterprises bilang backbone ng ekonomiya ng Pilipinas. Maliban dito, binigyan diin pa ni Senator Revilla ang kahalagan ng aniyay future-proofing sa workforce ng bansa sa pamamagitan ng accessible education, technical vocation training at skills development programs.
Balitang Bayan. 19 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, nakaambaan dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa susunod na linggo, ito po ay mixed price adjustments. Batay sa pagtaya, posibleng magkaroon ng 40 sentimo hanggang 70 sentimo na nadagdag sa kada litro po ng aray ko po, gasolina. Inaasahan naman na hanggang 10 sentimo na aumento sa kada litro ng kerosene, habang posibleng tumaas ng 20 sentimo o bumaba ng 10 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ay dahil sa pangamba sa supply bunsod ng ipinataw na sanctions ng Estados Unidos sa Russian at Iranian oil. Balitang Bayan. Sa oras na 20 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, inaasahan namang bababa ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Ito ay matapos na bumaba ang contract price ng LPG, kung saan inaasahan ng 3 pisong tapya sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 33 pesos kada 11 kilong tangke. Bagamat may 5 araw o may ilang araw pa bago magpalit ng buwan, kumpiyansa naman si Regasco President Arnel T. na magkaroon ng rollback sa LPG. Ang price adjustment sa LPG ay iniuugnay sa pagbababa ng demand nito na maaaring tumagal hanggang sa buwan ng Hunyo. Balitang Bayan. 20 minutos makalipas ang alas 12 na tanghali, tanggap tayo ng report. DOJ nakaantabay pa rin kung may senador na maghahain ng reklamo kaugnay sa pahayag ni FPARD o di dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang 15 senador. Kuha tayo ng live report mula kay Patrol 24, Kuyang June Samson. Kuyang June. Kuyang Daryl, binigyang laya ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation kung mag-iimbestiga at magsasampa sila ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang nito lamang nakalipas sa araw ay sinabi ng dating Pangulo sa isang proclamation rally na baka patayin ang 15 senatoriables ng kabilang partido para masiguro ang panalo ng mga kandidatong kanyang i-endorso. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla na motu proprio o kusa ay magsasagawa ng sariling investigasyon ng NBI kahit na hindi inatasan ng DOJ. Gayon man ay nilinaw ni Remulla kung sakaling may senador o mga senador ang maghain ng reklamo ay mapipilitan ng DOJ na aksyonan ang nasabing issue. Ito si Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Salamat Kuyang June Samson. Samantala, ronda tayo sa probinsya. Government employee sa Minalin, Pampanga, kalaboso dahil sa illegal na droga. Mula Central Luzon, nandiyan ang ating kasamang si Kuya Johnny Gole. Kuya Johnny, magandang tanghali. Yes, kalabuso nga itong isang 34 anyos na government employee matapos itong masakote ng Minalin na Police Station sa bypass operations dito sa bisinidad ng Barangay Santo Rosario, dito rin sa nasabing bayan na samsam dito sa sospek ang kulang sa 1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Ayon dito sa pulisya, ay ilang linggo din nilang isinailalim ito sa surveillance at monitoring ang aktibidad ditong nasabing suspect na isang empleyado ng gobyerno. Bagamat hindi sinabi dito sa ulat kung anong ahensya o anong sangay ng gobyerno nagtatrabaho itong nasabing suspect. Ito ay nasa watchlist din ng pulisya dahil may ilang bisis na rin umano itong nasangkot o may reklamo dahil sa pagiging sugapan nito sa illegal na droga dito sa kanilang bayan at nasangkot din sa ilang mga kaguluhan sa kanilang barangay. Sa ngayon, itong suspect ay hawak na ng pulisya ng Minalin at isinailalim na rin itong mga nakuhang ebidensya sa kanya sa PNP Crime Laboratory. Habang inihanda na rin itong kasong isasampa sa kanya, may kinalaman sa paglabag nito sa Section 5 at 11, drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim ng RA 9165, higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya.
Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrola, nagulat si Pilamay Tudulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Salamat po yung Johnny Gole. Samantala, tinutulan ng Trade Union Congress of the Philippines ang pag-aproba sa taas pasahe sa LRT Line 1. Ayon kay TUCP Party List Representative at House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, hindi makatarungan, hindi makatwiran at hindi napapanahon ang ipatutupad na dagdag pasahe. Kaugnay nito, muling inihirit ni Mendoza sa LRT na ipagpaliban muna ang taas pasahe hanggang sa maipasa at maisabatas ang panukalang dagdag sahod bago magsara ang 19th Congress sa Hunyo at 30. Binigyang diin ng mababatas na hindi pa handa ang mga manggagawa sa napipintong taas pasahe dahil nananatiling mababa at hindi sapat ang sahod ng mga ito. Matatanda ang inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation na tataas ang pamasahe sa LRT 1 simula Abril 2. Balitang Bayan. Inaasahang mapapababa ang mataas na demand sa kuryente kasabay ng pag-iral ng La Nina ngayong taon. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, maaaring bumaba ang demand sa kuryente ngayong taon kasabay ng pag-iral ng naturang phenomenon dahil magdudulot ito ng mas malamig na klima. Una nang naitala ng DOE ang pagnipis ng supply ng kuryente nitong nakalipas sa taon dahil sa mahabang panahon na umiral na El Nino sa malaking bahagi po ng bansa. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na patuloy nilang babantayan ang supply at reserba ng kuryente sa bansa upang matugunan ang demand at konsumo. Balitang Bayan. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. Matagumpay na Love for All sa Navotas umabot sa 1,500 ang nabigyan ng tulong. Kuha tayo ng report mula kay Angelo Bainyo. Matagumpay na naisagawa ang Love for All program sa Navotas noong February 18 kung saan umabot sa 1,500 Navoteño ang nabigyan ng charity timba bilang bahagi ng tulong pangkalusugan. Nagpasalamat ang mga organizers sa suporta ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at sa lahat ng nakiisa sa programa. Patuloy ang kanilang misyon na maghatid ng libreng serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Abangan naman ang next stop ng Love for All upang mas marami pang Pilipino ang matulungan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo ho ba na yung katumbas ho ng bawat taya po ninyo, taya po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, tiyak, siguradong sigurado may natutulungan at matutulungan po tayo na mga kababayan sa kanilang pangangailangan medikal dahil sa PCSO basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Magbabalik ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Yahoy! Yahoy! Sarap ng tanghalian ninyo ha. Alas 12:27 ng tanghali. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Balitang Bayan. Balitang Bayan. Balik tayo sa Balitang Bayan sa DWIZ at Aliw Channel 23 sa oras na alas 12:32 ng tanghali. Inyo pa rin pong kasama hanggang alauna ng hapon, Daryl Justin. Balik tayo sa detalye ng mga balita. Balitang Bayan. Hinimok ng Department of Health o DOH ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa mga regional at local health office. Ito'y upang palakasin pa ang mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo, maliban sa search and destroy, self-protection, seek early consultation at support fogging and misting, maiging magtulungan ang mga lokal na pamahalaan at mga health centers upang maiwasan ang nasabing sakit. Kaugnay nito, hinihikayat ang mga LGUs na ilabas ang ulat sa oras na magkaroon ng pagtaas ng kaso ng tinamaan ng dengue.
Balitang Bayan. Sa iba pang balita ay giniit ng Philippine Medical Association o sa kaugnay na balita ay giniit po ng Philippine Medical Association sa mga local government units na mas mainam na tutukan ang paglilinis sa komunidad sa halip na mag-alok ng financial rewards upang matugunan ang dumaraming kaso ng dengue sa bansa. Ito ay ayon kay PMA President Dr. Hector Santos Jr. kasunod ng inilunsad ng isang barangay sa Mandaluyong City na may piso sa mosquito program na magbibigay ng cash reward sa bawat lamok na mahuhuli ng mga residente. Nandito pa rin pala itong program na ito. Sinabi yan ni Dr. Santos na bagamat batid niyang maganda ang intensyon ng nasabing programa, maaari itong mauwi sa pagpaparami ng mga lamok at pagkakitaan ng mga residente. Dahil dito hinikayat ng PMA official ang mga lokal na pamahalaan na mas paigtingin ang environmental cleanup efforts upang labanan ang dengue. Balitang Bayan. Ako nga ay may nakausap Kuyang Wenera sabi sa akin so paano yun sir yung mga may koleksyon kasi weird pero meron bang nagtatago ng lamok sa kanilang mga tahanan nakalagay sa isang kahon? Kasi parang napaka-imposible naman nun, di ba? Tsaka, di ba may napagkwentuhan na namin to ilang araw na nakalipas mas maganda sana, mas mataas yung multa sa buhay. Pero paano ka nga manguhuli ng buhay na lamok? Baka mamaya pag huli mo ng buhay na lamok, ang ending ikay mayayari na ng dengue. Kaya dapat sa mga LGU natin, mapag-isipan sanang maigi kung ano pa yung mas attractive yet safe na mga programa na pwede po ninyong gawin sa inyong mga constituents para hindi po yung basta makapagbigay ng pera pasensya na po sa sasabihin ko. Bakit po? Dahil maghahalalan na naman ba? Kaya eager na naman ho ba tayo maglabas ng pera? Ganun po ba yon? Huwag po ninyo masamain. Ang akin lamang ako kasi from personal experience, nagka-dengue na ako. Umabot pa ako ng, hindi ko kalimutan parang stage 4, pero umabot pa na parang ilang bag ng yellow plasma ang naisalin sa akin. Lagi ko kasi sinasabi, hindi ko duguto Duguto ng ibang tao. Pero mas mainam na po na maging maingat. Maganda siguro yung naisip na inisyatiba ng local government na yon. Wala naman pong masama. Pero alam ko pong may mas marami pang mas magaganda at mas safe na programa ang pwede ninyong isagawa para sabay-sabay natin mapuksa ang sakit na dengue. Balitang Bayan. Alas 12:36 ng tanghali, ibinida ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City ang kanilang estratehiya para makaiwas sa sakit na dengue. Pakinggan natin to. Sa pamamagitan ito ng 4S na nangangahulugan ng search and destroy, self-protect, seek consultation at support fogging activities. Ito ba parang kalitulad to sa inilatag ng DOH. Kaugnay nito, sinabi ng City Health Office na maagapan ng naturang sakit kung agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital o health centers sakaling makaranas ng mga sintomas nito. Dagdag pa nito, maaaring magka-dengue ang sino man kaya't kinakailangan magdoble ingat at panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang nakakahawang sakit. Balitang Bayan. 36 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali, ipinag-utos na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang mas maigting na monitoring sa Persons Deprived of Liberty o PDL at Bucor personnel sa gitna ng tumataas po na kaso ng dengue. Ayon sa Bucor, inatasan na ni Director Catapang ang Health Services Chief ng iba't ibang mga pasilidad para i-monitor ang anumang senyales ng dengue, magpatupad ng preventive measures at tiyakin na report sa local authorities ang kumpirmadong dengue cases sa loob ng 24 na oras. Nitong weekend lamang o nakaraang weekend lamang nang magdeklara ng dengue outbreak ang lungsod ng Quezon matapos ang pagkamatay ng 10 katao at tumataas na kaso ng sakit sa lungsod. Sinabi Department of Health o DOH na 8 lugar pa sa bansa ang pinangangambahang magdedeklara ng dengue outbreak sa mga susunod na araw. Sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, tumaas sa halos 200% ang naitalang dengue cases mula January 1, bagong taon po yan, hanggang nitong Valentine's Day, Pebrero 14, kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Balitang Bayan. Inihirit ng Trabaho Party List na magbigay ng proteksyon at suporta sa mga manggagawa kasunod ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue. Kabilang sa ipinapanukala ng partido ay ang pagpapalawig ng benepisyo para sa sick leave, medical care at time off o emergency leave upang alagaan ng mga kapamilya na tinamaan ng sakit. Ayon kay Attorney Mitchell David Espiritu, spokesman ng Trabaho Party List, mas mataas na panganib ang makukuha ng mga manggagawa, gayon din ang mga nasa industriya na may mataas na outdoor
exposure dahil sa patuloy na pagsirit ng dengue sa ilang mga lugar. Umapila ang grupo na agarang reforma upang palakasin ang proteksyon ng mga manggagawa sa gitna ng krisis ng pangkalusugan. Balitang Bayan. 38 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali, naiuwi na sa bansa ang labi ni PNP o Philippine National Police Colonel Pergentino Malabed. Kabilang si Colonel Malabed sa mahigit 60 pasahero ng American Airlines na nasawi matapos sa bumangga sa isang Black Hawk o military helicopter sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. Ayon kay PNP Public Information Officer Chief Colonel Randolph Tuanyo, magkakaroon ng viewing sa labi ni Colonel Malabed sa PNP Mortuary sa Campo Crame habang sa Pebrero 24 naman ang necrological service bago ihatid sa hulong hantungan ang opisyal sa Laguna. Nabatid na nasa Amerika si Malabed para sana sa isang opisyal na misyon bilang pinuno ng PNP Supply Management Division nang mangyari ang trahedya. Balitang Bayan. Alam nyo, recently, hindi ko lang alam, baka kami lang yun nila Anton tsaka nila Main kanina sa mga pang-umagang programa namin. Pero kapansin-pansin na puro mga aksidente tungkol sa eroplano ang napapabalita kadalasan sa ibang bansa. Kaya mas mainam po na lalo na sa mga kawani ng mga, hindi lang naman ng mga airline companies, kundi pati na rin sa mga kawani ng gobyerno na may kinalaman sa usaping panghimpapawid na mapanatili at maisiguro na magiging ligtas ang mga sasakyang eroplano. Hindi lang naman ng mga kababayan natin mga sibilyan, kundi yung mga kasama natin na naglilingkod sa ating bayan, lalo na yung mga law enforcement agencies at saka yung mga nasa hukbong panghimpapawid, Air Force. Kung di nagkakamali, di ba, Philippine Air Force. Mas mainam na po na aalis kayo na alam ninyong ligtas at prepared yung inyong mga sasakyang eroplano kaysa magkaroon ng trahedya, dahil ang mapapahamak at ang pinakakawawa po sa lahat ng ito ay yung maiiwanan po ninyong mga mahal sa buhay. Balitang Bayan. 20 minutos bago mag-alauna ng hapon, tanggap muna tayo ng mga report. DOTR Chief inatasan ni PBBM na madaliin ang mga transport projects bagong kalihim sasakay ng tren at bus para maranasan ang sitwasyon on the ground. Aba, tutukan natin to. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talagang DOTR Secretary na si Vince Dizon na bilisan ang pagpapatupad at pagtatapos ng mga kasalukuyang proyekto sa transportasyon. Layunin daw nitong maibsan ang matinding hirap na dinaranas ng mga mananakay, lalo na sa Metro Manila kung saan araw-araw silang gumigising ng madaling araw at umuwi ng 10 oras ng gabi dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Dizon na magiging mahalaga ang papel ng pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan sa pagsasakatuparan ng mga proyekto ng pamahalaan, lalo na may mga hamon daw tulad ng right of way. Plano rin niyang balikan ang pag-aaral daw ng JICA o Japan International Cooperation Agency ukol daw sa master plan ng mga infrastruktura sa transportasyon upang mas maging epektibo ang mga hakbangin ng gobyerno. Bukas din daw ang kalihim na sumakay sa mga pampublikong sasakyan tulad ng mga busway at MRT upang personal na maranasan ang sitwasyon o yung mga nararanasan ng mga mananakay. Sa gantong paraan, mas magiging malinaw daw sa kanya ang mga kinakailangang solusyon sa mga suliranin sa transportasyon. Inaasa maglalabas din ang DOTR ng detalyadong plano sa mga darating daw na linggo upang matukoy ang mga prioridad na proyekto sa land, air at sea transportation. Una rito, formal nang nanumpa si Dizon kaninang umaga bilang bagong kalihim sa harap ni Pangulong Marcos kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni dating Secretary Jimmy Bautista dahil daw sa problemang kalusugan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Salamat Patrol 13, Gilbert Perdes. Samantala, ronda ulit tayo sa probinsya. 2.2 billion peso proposed budget ng DA3 para paunlarin ang agri-fisheries industry sa Central Luzon. Tinalakay mula sa gitnang Luzon. Nandiyan ang ating kasama si Kuya Johnny Gole. Yes, magandang tanghali muli. 2.2 billion proposed sa budget para dito sa pagpapaunlad ng agri-fishery. Hinilingan itong Department of Agriculture sa gitnang Luzon. Ito yung isinusulong na pondo ng ahensya sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project Skill
para palakasin at paunlarin pa itong agriculture at fisheries industry sa gitna Luzon. Ayon dito sa ulat ng nasabing pondo ay kasalukuyan ng tinatalakay sa Central Luzon Regional Project Coordination Office 3, North Luzon Project Support Office at itong National Project Coordination Office. Ayon dito sa ulat ng ahensya, ito ang ikalawa ng bahagi ng nasabing proyekto dahil sa katatapos lang nila nitong 2.6 billion pisong halaga naman ng mga infrastruktura may kinalaman sa pagpapaunlad din sa sektor ng agrikultura dito sa gitna Luzon. Galing naman ang pondo sa World Bank na nagsimula ang proyekto noon pang 2014. Ang nasabing proposed budget ang lalawigan ng Nueva Ecija ang paglalaanan ng malaking bahagi nito para sa mga ipapagawang improvements ng farm-to-market roads network at mga onion storage plant. Ikalawa itong Aurora Province at Zambales. Ayon dito sa ahensya, ngayong taon sisimulan na nila itong konstruksyon ng Borgo Salazar Kadayakan Farm to Market Road Network sa Nueva Ecija. Ito ang naging pangunahing paksa sa katatapos na pagpupulong na ginanap dito sa Regional Office 3 ng Department of Agriculture dito sa City of San Fernando, Pampanga, Kamakalawa lamang. So yan ang update. Buhat dito sa gitna Luzon. Ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol. Nagulat ng pilang may tudulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ronda ulit tayo sa probinsya. Bangkay ng doktor ang pinatay sa Naga City dadalhin ngayon dito po sa Metro Manila. Mula Naga, nariyan natin kasamang si Melvin Machado. Nasa biyahe na ngayon ang bangkay ni Dr. Regine Monez Romualdez, ang doktora ng Bicol Medical Center na natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan hapon nitong linggo, February 16. May tama ng bala sa pisngi ang biktima na sanhi umano ng kanyang pagkamatay. Kasama nito ang kanyang pamilya na pumunta dito sa Naga City matapos malaman ng sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Ang kanyang boyfriend ang itinuturong person of interest matapos hindi magpakita ng ilang araw sa kasagsagan ng pag-iimbestiga. Ito rin naman ang huling nakita na kasama ng doktora. February 18, ang kusang sumuko ito sa National Bureau of Investigation na sinundo sa Matnog, Sorsogon. May waiver o itong pinirmahan na nagsasabing sa NBI muna siya magpapakustody. Sa ngayon ay wala pang formal na kasong na isasampa sa korte laban sa suspect sa pagpaslang sa doktora. Patuloy ang pagkalap ng matibay na ebidensya ng Naga City Police Office bago man sila makapagsampa ng kaso. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado. Para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Isa pang Ronda Probinsya. Dalawang magnanakaw ng kable ng kuryente sa Laguna. Very good. Arestado na po. Mula Calabarzon, nariyan na ating kasamang si Kuya Arman Cambe. Dalawang di umani magnanakaw ng kuryente ng kable ng kuryente ang nadakip ng mga otoridad kagabi sa Binyan City, Laguna. Ang isa sugatan matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis. Tinilala mga suspect na sina Jomar at Jonas, kapwa residente ng San Pedro City. Base sa investigasyon, dakong ika-10 kagabi nang humingi ng tulong sa SWAT team ng Binyan ang isang security guard hinggil sa ginagawang pagnanakaw ng dalawang suspect. Mabilis na nagtungo sa lugar ang mga pulis at naaktuhan ang papatakas ng mga suspect. Dito na nakipagbarilan ang isa sa dalawang suspect na nagkasugat ang isa sa mga ito. Nakakulong na ngayon ang isa sa mga suspect samantalang nagpapagaling man sa ospital ang kasama nitong magnanakaw. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Pilang May Todong Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Standby sa mga reporter sa labas ng himpilan. Magbabalik ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. Yahoy! Ay, 13 sandali bago mag-alauna ng hapon. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Balitang Bayan. Balitang Bayan. Balik tayo, Balitang Bayan sa DWIZ at Aliw Channel 23 sa oras na 8 sandali makalipas o bago sumapit ang alauna ng hapon. Balik tayo sa detalye ng mga balita. Balitang
Bayan. Nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon S. Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake videos na pinagbumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit na scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ng publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam na hindi siya nag-e-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sino mang magpapakilala na taga SMC ng walang proper verification, gayon din sa mga kahina-hinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Balitang Bayan. Sa oras na 7 sandali bago sumapit ang 1:00 ng hapon, tanggap tayo ng isang report. Mga 4-piece graduates aalalayan pa rin ng gobyerno para maging produktibong bahagi ng lipunan ayon kay PBBM. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nasa 3,000 miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang graduate na sa Dumaguete City sa Negros Oriental sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho para sa Bagong Pilipinas Program. Sa nasabing lugar, sinabi ng Pangulo na ang 4Ps graduates ay kinakitaan na ng pagganda ng sitwasyon sa buhay at hindi na nangangailangan ng tulong mula sa DSWD. Gayunpaman, nakaalalay paan niya ang pamahalaan sa mga ito upang tulungan silang maging produktibong mamamayan ng gobyerno o ng lipunan. Dito anya papasok ang trabaho para sa Bagong Pilipinas upang ilapit ang mga komunidad o oportunidad, pagkakakitaan at bakanting pwesto para sa mga ito. Available din daw ang mga requirement na kakailanganin para makapag-apply ng trabaho ang mga 4Ps graduates. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 7 pasahero makaraang pagbabarilin ng mga armadong lalaki sa Balochistan Province sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, sa pilitang pinababa ng gunman ng mga biktima mula sa sasakyan at sinuri ang kanilang mga identification card at saka pinagbabaril. Inako naman ng Baloch Liberation Army ang nasabing pag-atake at iginiit na ang mga biktima ay nagtatrabaho bilang secret agents ng militar. Samantala, kinundina naman ni Prime Minister Shehbaz Sharif ang naturang pag-atake at tiniyak ang hustisya para sa mga biktima. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Patuloy pong nagdadala ng pagsasayaw, pagkagalak ang ating mga atletang Pilipino mula sa ibang bansa. Gaya nito, muli pong nakasungkit ng medalya si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa Men's Pole Vault International Springer Meeting Cottbus 2025 sa bansang Germany. Tinapos ni EJ ang 5.65 meters para masungkit na ang pangalawang pwesto. Nanguna naman si Sam Kendricks ng USA sa torneo na may 5.75 meters. Pumangatlo naman sa pwesto si Bokanda Lita Bayre ng Germany na nagtala ng 5.65 meters. Magugunitang nasungkit ni Obiena ang gintong medalya sa Orlen Copernicus Cup na ginanap sa Poland. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Magandang tanghali sa mga blooms. Nanguna ang Bini sa top 10 OPM artists ng Official Philippines Chart. Ayon sa Bini, hindi nila inakalang makakamit ang nasabing tagumpay dahil nila nagsimula lamang ang lahat sa isang pangarap. Sumasayaw na si June Angeline Tadia sa loob. Pumangalawa naman sa top 10 ng rising star na si Hev Abi na sinundan ng grupong Ben and Ben, Cup of Joe at panglima si Arthur Neri. Binigyan diin ng award-giving body na layon nilang kilalanin, protektahan at ipagdiwang. Nako, lahat ng blooms parang winner ay nagdidiwang dito. Lalo na narinig nila yung pinatutugtog natin. Ayan protektahan at ipagdiwang po ang mga Filipino artists.
May sayaw-sayaw na ganun. Paano ba yun? Si Jun po nagturo sa akin ng sayaw na apate. Sa kanya ko nalaman yun. Ayun, sige, 1, 2, 3, taas! Nawawala na naman ang kredibilidad ni Daryl Justin. Pero congratulations po sa Bini. Isang malaking tagumpay ito sa girl group na nag-concert. Kailan ba nag-concert to? Last week o nung 2 weeks ago? Sa Philippines. Last week. Nag-concert sila last week sa Philippine Arena. Kaya maraming mga blooms at saka nakagawa ata ng record doon. So once again, congratulations sa Nation's girl group na Bini. Balitang Bayan. Wala na nakalagay sa script holder ko. Isa lang ibig sabihin. Yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Balitang Bayan. Ngayon, thank God it's Friday. 21 sa buwan ng Pebrero 2025. Bigyan ko lang kayo ng mabilis na clue. Kita-kits sa mga nasa panagbenga. Ilibre niyo ako ng strawberry taho kasi balita ako masarap ang strawberry taho sa Baguio. At babati na rin ako, baka magkalimutan pa. Birthday ng nanay ko po sa darating na Sunday. Happy birthday, Mother Earth! Doris Balagtas, happy birthday, Mami. Happy birthday! Sana ipadalhan mo raw kami ng macaroni spaghetti sa opisina sa darating na Lunes. Si Engineer Jen, natikman niya yon. Tama ako, di ba? Si Jacqueline Santos, natikman niya rin yun. So, sure ako, ayan nagpaparinig na sila. Mami, bibigyan kita ng budget. Akin pala galing yung budget. Umbihira. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DWIZ at Rio Channel 23 at sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang tabayanan na susunod na programang DWIZ Network News. Kasama si Parekoy, Angelo Baino at ang aking partner sa umaga, Main Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan.